Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So congratulations po sa bawat isa sa inyo na nakatapos nitong series na to. No? Ito yung pinakamahaba nating series, but that's the whole Bible. From Genesis to Revelation, nakuha natin yung kabuuan ng istorya ng Biblia. Understanding biblical hope. Now, today po is our last day dito sa ating biblical hope. Redeemer God. Marami pong nagsasabi na hindi mangyayari yan. Yung growth of redemption na yan, hindi mangyayari yan. Yung Great Commission, hindi talaga mangyayari yan. Ano lang yung Great Commission? May papangaral yung salita ng Diyos, pero yung mga bansa hindi talaga tatalikod sa kanilang mga kasalanan kasi matitigas ulo nila. Tapos meron pa sila mga atomic bombs, no? Mga nuclear warhead, pasasabugin lang nila yan, magigera, pasama ng pasama yung mundo. At yung future natin talaga hindi bubuti. Now, gusto kong dalhin ang attention natin dito sa Psalm chapter 33, verse 10 to 11. Tingnan natin yung Diyos natin sovereign. Yung Diyos natin makapangyarihan. Sipin niyo pong mabuti, Genesis chapter 1, ang sabi po roon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Diyos ang may likha ng lahat. Ang Diyos ang may likha ng lahat ng mga bansa. At lahat ng meron tayo nakikita, lahat ng mga bituin, mga galaxies, no? Nalikha po yun sa mamamagitan lang ng salita ng Diyos. Tapos, minsan tinitingnan natin na mas makapangyarihan pa yung tao kaysa sa Diyos. Mas makapangyarihan pa yung kasamaan, yung pagre-rebelde ng mga bansa. Minsan parang tingin natin si Satanas, mas namamayagpag pa dito sa mundo. Yan po ay negative, very bad theology na sana mapalitan ng mas maayos na theology. So sabi po dito sa Psalm chapter 33 verse 10 and 11, the Lord brings the counsel of the nations to nothing. Yung Diyos natin sobrang makapangyarihan. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. So sinasalungat niya ang kanilang mga binabalak, ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang kanyang mga balak sa salitsaling lahi ay matutupad. So kahit ano pang balaki ng mga bansa, laban sa Diyos, pagre-rebelde sa Diyos, sisirain lang ng Diyos yung plano nila. Ma-frustrate lang yung kanilang mga balak. At ang magwawagi po, yung plano ng Diyos. Kaya sabi rito, sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang mga binabalak. Ngunit, ang mga plano ng Panginoon, ito po yung plano ng Panginoon, the whole Bible, the redemptive work of God. Magwawagi yung plano ng Diyos na pagtutubos kesa sa plano ni Satanas na pagwasak. Laging magwawagi ang kabutihan kesa sa kasamaan. Ang redemptive work ng Diyos ang magwawagi. Etong plano na ito na pinag-aralan natin sa loob ng 40 days, no? Sa 15 minutes, 10 hours po yun. Para tayo nag-seminar sa buong Biblia, no? Etong plano ng Diyos, eto ang matutupad. Sabi po rito, ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang kanyang mga balak sa salitsaling lahi ay matutupad. So, ang plano ng Diyos po ang matutupad. Ito po yung biblical hope natin. Now, etong pinag-aralan po natin na ito, kabilang po ang talatang ito, ay tuturuan po tayo ng 3 bagay niyan. Ito po yung share ko sa inyo ngayong umaga. Bago po yan, gusto ko lang batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Abu Dhabi. Sipin niyo po, pati sa Abu Dhabi, maraming mga followers ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ako na yung Filipino diaspora, yung pagkalat ng mga Pilipino sa buong mundo, gagamitin niya ng Panginoon para ipakalat din ang ebanghelyo sa buong mundo, para ihakbang din ang Great Commission sa buong mundo. Kaya itong channel natin na to, dedicated for that, na maabot natin yung mga Pilipino all over the world. At sila rin ay gamitin ng Panginoon, ipakalat ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. So hello po sa inyo, sa mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Abu Dhabi. Meron po kayong misyon mula sa Panginoon.
So, tatlong katuruan po mula rito sa bilang summary, no? Bilang kumbaga pang ending natin at sa mga talatang ito. Number 1 po, biblical hope helps us focus on God's sovereign control over His creation. Yung biblical hope, ito po yung redemptive work of God, yung pag-asa na meron tayo. Ito po ay tutulungan tayo na mag-focus sa kapangyarihan ng Diyos over His creation. Hindi po tayo magpo-focus sa kasamaan, kapangyarihan ng mga bansa na magrebelde laban sa Diyos. Kasi kahit anong pagre-rebelde nila, ang plano pa rin ng Diyos ang matutupad sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng mga bansa. So, biblical hope helps us focus on God's sovereign control over His creation. Mas makikita natin yung makapangyarihang Diyos kaysa sa kasamaan ng sangkatauhan. Remember, our God declares the end from the beginning. Sa mata ng Diyos, tapos na ang istorya. Nagtagumpay na siya. He declares the end from the very beginning. Number 2, biblical hope helps us see the world in God's perspective. Kung meron po tayong biblical hope, naunawaan natin yung kabuuan ng Biblia, tutulungan po tayo nito na makita yung mundo in a different way. Dati siguro ang tingin natin sa mundo puro masama, no? Masama nangyayari, lumalaganap ang kasamaan, pasama ng pasama yung mundo. Na para bang yung Diyos natatalo. Parang ganun Parang natatalo yung church, natatalo yung liwanag, natatalo yung kapangyarihan ng Diyos. Pero pag naunawa natin biblical hope, tinutulungan tayo ditong makita yung buong creation, yung buong nilikha, yung buong mundo at lahat ng mga bansa sa mundo from God's perspective. Paano ba tinitingnan ng Diyos yung buong mundo? Tutulungan tayo nito na tingnan rin ang mundo sa paraan kung paano tinitingnan ito ng Diyos. At yung Diyos po natin, He is our Redeemer God, Diyos na manunubos. Kaya pag tinignan niya yung mundo, ang tinitingnan niya, eto yung mundo na tutubusin ko. Ipapanumbalik ko sa akin. So, biblical hope helps us see the world in God's perspective. I hope marami sa inyo na bago. I'm sure, nakikita ko sa mga comment section, na marami sa atin nagbabago yung perspective. Na nakikita, nasisimulan ng makita yung mundo sa paraan kung paano tinitingnan ng Diyos yung mundo. And tayo ay nasa proseso na ng pagtutubos. So, number 3 po, biblical hope awakens the passion to disciple the next generation. Kung nakita natin na ganito pala yung future ng mundo, ito yung plan ng Diyos, creation, fall, redemption, fulfillment, or perfection. Tapos merong proseso ng paglago, ng pagtutubos. So nakita natin ito, yung pag-asa na ito na itinahayag ng Biblia, it awakens the passion. Magkakaroon tayo ng passion And I'm sure nangyayari po yun sa marami sa atin Alam mo yung passion? Ito yung may mga tao na sobrang hilig sa basketball. Passion nila yon. Sobrang hilig sa painting. Passion nila yon. Sobrang hilig sa swimming, sa sports. Sobrang hilig sa, yung ibang passion, mababae. Sobrang hilig sa panonood ng TV. Iba-iba yung mga passion ng mga tao. Now, kapag nakita mo yung biblical hope, yung passion mo mag-iiba rin. Magkakaroon ka ng passion to disciple the next generation. Magkakaroon ka ng matinding pagnanais na disipuluhin ang susunod na henerasyon. Yung mga anak natin, kaya po pag ganito perspective mo, talagang may meaning yung pagkakaroon ng pamilya Magpapamilya ako para maihakbang yung Great Commission. Didisipuluhin ko yung mga anak ko. Didisipuluhin ko yung mga kapatid ko, mga tao sa paligid ko, membro ng pamilya. Didisipuluhin ko yung mga kaibigan ko, office mate ko, no? Magkakaroon tayo ng matinding pagnanais na ihanda at i-disciple yung susunod na henerasyon. Kasi alam natin na yun ang plano ng Diyos at gusto nating makiisa sa plano ng Diyos. Amen po ba? Biblical hope awakens the passion to disciple the next generation. Kung yung mundo natin pasama ng pasama, tapos susundin mo yung Great Commission, disciple the nations, umpisa pa lang talo ka na. Kasi sa theology mo pa lang mali na So, hindi ka naniniwala na yung utos ng Panginoong Jesucristo magtatagumpay, no? So, biblical hope awakens the passion to disciple the next generation.
Now, application number 1 po natin. Cultivate a passion for the lost. Kung wala ka namang passion para abutin yung mga taong naliligaw ng landas, mga tupanligaw, now is the time to ask the Lord to help you cultivate the passion for the lost. Na magkaroon tayo ng matinding desire. Nung makita natin yung sarili natin, teka, missionary pala ako. Ambassador pala ako ng Panginoon. Teka, sinugo pala ako ng Panginoon. Kaya pala ako humihinga dito sa mundo. Kaya pala may buhay pa ako. Kaya pala hindi ako namatay long time ago. Kaya pala ipinanganak ako sa mundo. May purpose pala ako. At yung purpose ko, yung istorya ng buhay ko, mag-fit dito sa istorya ng Diyos. So, cultivate a passion for the lost. Magkaroon po tayo ng puso na naghahangad, na nagnanais, abutin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. That's number 1. Number 2, disciple the next generation. Mga kapatid, I'm sure marami sa atin, no? Yung pananampalataya natin ay na-impluwensyahan pa ng mga lolo't lola natin. No? Kung ikaw naman ay first generation Christian, ibig sabihin ikaw lang ang naging Kristiyano sa pamilya mo, asahan mo meron ka ring impluwensya sa magiging anak ng anak ng anak ng anak mo. So, yung discipling the next generation, tuloy-tuloy po yan from the time of Jesus Christ to the apostles, to the early church, medieval church, hanggang sa Reformation, post-Reformation, hanggang sa panahon natin ngayon. Tuloy-tuloy po yung pagdidisipulo. Kaya isipin niyo po, mula kay Jesucristo, 12 alagad. Tapos, makikita niyo sa Bible, yung 12, naging 70, naging 120, naging 500, naging 3,000, 5,000, and then ngayon million na ang nadidisipulo at napapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. It should not stop in us. Magtuloy-tuloy nawa ito sa atin. Let's disciple the next generation. And number 3 po, let's share our biblical hope. Kapag ito na-gets natin ito, yung redemptive work of God, mag-uumapaw ito sa puso natin. Talagang isi-share natin ito. Sabihin natin sa mga kaibigan natin, sa mga churchmates natin, magwawagi ang Great Commission. Alam mo ba, pare koy, mare? Alam mo ba, kapatid, sister, brother, na yung inutos ng Panginoong Jesucristo na God disciple the nations? Mangyayari pala yun. Yung mga bansa talaga pala, luluhod at maglilingkod sa Panginoong Jesucristo. So, natutunan yan, redemptive work of God. Kitang-kita sa Bible, lutang na lutang. Basta aralin mo lang mabuti, no? Huwag mo lang haluan ng kung ano-anong conspiracy theory. Makikita mo yung plan ng Diyos, yung redemptive work of God. And i-share po natin ito, no, sa mga tao sa paligid natin. Sila rin magkaroon ng malalim na paghuhugutan. Bakit sila dapat maging missionary ng Diyos? Bakit sila dapat maglingkod sa Diyos? Bakit sila dapat magpagamit sa karya ng Diyos? Let's share our biblical hope. Para po sa ating discussion, why should we focus on God's sovereign control over humanity's rebellion? Bakit ang focus natin hindi yung kasamaan na nakikita natin sa mundo, kundi yung kabutihan ng Diyos? Hindi yung mga pangit na nakikita natin sa mundo, kundi yung kagandahan ng Diyos. Hindi yung pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos, kundi yung grace, sovereign grace ng Diyos, yung mayamang biyaya ng Diyos na kinahabagan niya yung sangkatauhan at sinimulan niyang lumaganap yung pagdidisipulo, sinimulan niyang lumaganap yung ebanghelyo dito sa mundo. That's the grace of God. Dapat nakafocus tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa plano ng Diyos. Ang ganda ng talata natin dito, sabi dito, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. Talagang yung plano ng Diyos ang matutupad. And why should we focus on God's plan, on God's sovereignty over humanity's rebellion? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, I praise you and thank you because you are sovereign over all things. Lord, salamat kasi ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Walang makakatalo sa iyo, walang makakapanaig sa iyong mga plano. The nations can rebel against you, but your plan prevails. The whole world will bow down before you. All
nations will turn to you because your counsel stands forever. Your plan to all generations. So please, Lord, soften the hearts of my family members and friends. Lord, hindi makakapanaig yung pusong matigas, no? Pusong bato ng mga kaibigan ko, mga kapamilya ko. Kaya mo silang palambutin, Lord. Win them back to you. Let your sovereign grace prevail. In Jesus' name. Salamat po sa sponsor natin. Kasama natin dito sa devotion natin na to, si Sister Amor. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, let us know in the comments section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow for our next new series. God bless you po.